Maayong gabi, Dabawenyos. Magandang gabi po sa lahat ng Pilipinong nakatutok sa atin ngayon. Ako po si Harvey Lanticse at ito ang Basta Dabawenyo. Pilipinas, welcome na naman po sa isang episode ng Basta Dabawenyo, and allow me to introduce to you our special guest for tonight. Una na dyan ang nagbabalik at suki na natin dito sa programa, Davao City 3rd District Congressman Isidro Sid Ungab. Kong, may gabi. Mayong gabi. Good evening. Welcome back, Kong. Yeah, thank you. Happy to be back. Ladies and gentlemen, we are also honored to be joined by some of the prominent figures, especially sa politika dito sa ating bansa. Una na dyan ang ating Duterte Youth Party List Chairman and the former Chairperson of the National Youth Commission, Mr. Ronald Cardema. Sir Ronald, welcome to Davao City po, and welcome to Basta Dabawenyo. Good evening po sa inyo lahat. And last but not the least, Pilipinas, makakasama din po natin ang former House Speaker, Davao del Norte 1st District Representative Congressman Bebot Alvarez. Mayong gabi, Davao Region. Magandang gabi, bayan. Mayong gabi, Kong, Bebot, Kong Sid, and Sir Ronald. Thank you very much po for joining Basta Dabawenyo tonight. I think hindi mo naman first time sa Davao City, Sir Ronald, ano? You've been here many times. Hindi po. Dito po ako kinasal sa... Oo nga. I remember kay Vice President Sara. Apo. Correct. Welcome. And Kong Sid, this will be another interesting episode, no, as we continue to discuss itong pinag-uusapan ng bayan hinggil nga sa ating national budget, particularly itong bicameral report na pinag-usapan na natin the past episodes ng Basta Dabawenyo. Congressman Sid, we have Congressman Bebot here tonight, and Sir Ronald to give also their input and comments on this particular issue, especially, Kong Sid, na we have a big development, no? Last January 27, ikaw po, Congressman Sid, together with Attorney Vic Rodriguez and some other concerned Filipinos, finally filed the petition dun sa Supreme Court to declare the national budget null and void without force and effect. Last January 27, you did that, Kong. So please tell us more about this step, Congressman Sid. Yung grupo ni Attorney Vic, they were a group of lawyers who studied the legality, constitutionality, validity of the issues behind the 2025 national budget. Ito yung kasama na yung mga data na binigay ko sa kanila, saka yung mga na-discuss natin. Well, partly, kung ma-remember mo, yung before lumabas yung pinalabas natin na data dito sa Basta Dabawenyo podcast, yung may nakita tayo na mga blank items sa BICAM report, the biggest issue na bumabalik-balik talaga, yung nahabol or na-overtake ng budget ng public works, yung budget ng education sector. Well, let us be reminded, and I think everybody agrees, that the biggest investment that this country and the government should invest is on education. Because education is the equalizer. It bridges the gap between the rich and the poor. It bridges the gap between wealth and poverty. Lalo na sa atin dito sa Mindanao, we belong to the poor areas eh. Daming underdeveloped areas dito sa Mindanao. So the only way we can develop, hindi naman tayo mamayayaman, wala tayong kapital. So, utak dala ang ating puhunan at saka pawis. So, we have to study, make sure that our children get the right education. And aside from that, preparing our future, preparing our children, we can only be competitive worldwide if we are educated Filipinos. So, ang nangyari, nahabol. So, ulitin ko lang yung nangyari sa budget. When the budget was submitted to Congress, it was clear in the President's message that the highest budget allocation was given to the education sector, which was 977 billion. Then number two, klaro yung presentation nila,
Yung DPWH was 900 billion. Then pagdating sa BICAM, binawasan ng 31 billion yung 977 billion na DPWH. Tapos yung DepEd, no? Yung education sector pala. Yung education sector nabawasan ng 31 billion, tapos yung DPWH or infra na dagdagan pa ng 288 billion for a total of 1.1 trillion. So ang laki ng agwat. So I cannot imagine our BICAM members forgetting the basic rule in our allocation of resources. May constitutional provision that mandates na highest allocation should go to education sector. Bakit yung nakalimutan yan? It's very important. Kaya sabi ko, high time that ipaabot talaga natin sa Supreme Court ito. Kasama na rin yung napag-aralan natin dito, yung about sa blank items in the BICAM report at saka yung PhilHealth. Kasi yung PhilHealth naman kasama talaga sa Universal Healthcare Law yun, at saka funded by Syntax Law. Yung Syntax Law at saka Universal Healthcare Law mo provides that you have to provide a budget under the General Appropriations Act. Ayun na, naka-earmark pa nga yung Syntax Law that you have to provide every year a budget for universal healthcare. And you have to take care of the indirect beneficiaries of the PhilHealth. Paano mo yun nga bigyan ng atensyon yung mga tao na yun? Tinanggalan yung budget, yung 74 billion allocation. So high time that we bring the matter to the Supreme Court for them to adjudicate. Pa-desisyonan nila kung ano yung kanilang adjudication or decision sa mga ibibigay natin na data at mga facts about sa ating petition. So, Congressman Sid, just to confirm, no, some of the points na you're actually raising to the Supreme Court, na una na dyan yung bakit mas mataas ang budget ng DPWH than education, at sinasabi nga natin nga it's mandated by the Constitution na dapat education should have the highest budget. Yes, that's mandatory. Correct. Number two, the blank items doon sa BICAM report. And lastly, yung sa PhilHealth. Sa PhilHealth, yes, kasama yun. Ito lang ba, Kong Sid, or there are also other points? Hindi ko na ma-remember yung iba kasi nagmamadali akong pipirma the other day at kahapon na i-file na. But I'm still waiting for the received copy kasi pagkapirma ko, umalis na ako. The lawyers went to the Supreme Court yesterday. Sila nang nag-file. Correct. Oh, thank you very much, Kong Sid. No? I think maraming mga Pilipino, especially yung mga nagulat din sa revelation na to, Kong Sid, na nag-aabang. Ito talagang sa petition na finally na-file na sa Supreme Court. Kung klaruhin ko lang, pagka may na-file na naunang petition, hindi naman necessarily na wala nang ibang pwede mag-file, Kong, di ba? Si Attorney Speaker Alvarez ang magaling sumagot yan. Correct. Since nandito din na, yun nga, I think we are really honored to be joined by the former House Speaker himself also, no? And to Congressman Bebot, please tell us, sir, you were once a House Speaker. Itong mga pangyayaring ito, sir, dyan, no, sa Congress, what can you say about this, sir? And especially on this petition ngayon nila Congressman Sid sa Supreme Court. Well, sa mga nangyayari ngayon sa Kongreso, no, talagang irregular ito. Dahil sa aking pagkaalam, matagal na rin ako naging congressman. Ngayon lang ito nangyayari. Yung ibang mga nakaraang speaker, including myself, hindi kami nagkaroon ng lakas ng loob para pakialaman yung budget na naaprubahan na ng plenary. Kasi ang proseso kasi dyan, BICAM report. So yung BICAM report na yan, pirmado yan ng lahat ng mga BICAM members. Ngayon, dadalhin ngayon sa plenary, paaprubahan sa lahat ng mga congressman. Yun ang pagbubutuhan. Kung ano yung napagbutuhan doon, yun naman ay dadalhin ngayon sa magiging enrolled bill. So, subject na doon sa printing.
From printing, yun na yung iaakyat nila for signature ng presidente. Ngayon, dito sa mga nangyari, ay nagkaroon tayo ng ebidensya na blanco yung mga itong dumating sa plenary na BICAM report, blanco, maraming items, blanco. Ang tanong, bakit pagdating sa enrolled bill ay na-fill upan na? So saan nila niyari ito? Sa printing. Doon po nangyayari yan. Pinakialaman nila yung printing. Hindi sinunod kung ano yung inaprubahan ng plenary. Kaya nung dumating sa Malacanang, kumpleto na yung yung bill na hindi dapat dahil dapat niyan yung enrolled bill mag-reflect doon kung ano yung inaprubahan ng plenary. Ang pwedeng makialam doon, siyempre number 1, Speaker of the House. Number 2, yung chairman ng Appropriations Committee. O kaya yung SecGen, pwede rin makialam doon. Correct. Kasi nga, yun nga yung, I think, ang punto doon. Blanco naman yung pirmahang BICAM, at yun nga sinasabi nila, sa enrolled bill, kumpleto naman. So, wala naman problema dapat. But yun nga ang sinasabi mo, Kong Sid at Kong Bebot, BICAM yung basehan ng enrolled bill mo. Oh. Dapat kung blanco ang BICAM report, blanco yung inaprubahan ng plenary, dapat ang enrolled bill mo, blanco rin. Hindi pwedeng blanco-blanco tapos biglang nagkaroon ng amount doon. Doon ang problema. Correct. When you were House Speaker, Kong Bebot, this has never happened. Hindi. Mahirap yun kasi hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob para gawin yan. Dahil as a lawyer, alam natin na crime yun. May krimen na nangyari doon. Criminal act yan. Mahirap yan. Thank you, Congressman Bebot. I'd just like to get also the comments of our chairman from Duterte Youth Party List. Sir, the party list Duterte Youth has been an advocate, no? I voted for you guys, strong advocate for good governance and transparency. With all this po na nangyayari dyan sa Congress, especially itong sa BICAM findings, no, expose, ano po ang tingin nyo dito, sir? Your thoughts on this matter? Yes, sir. Unang-una, we're very honored na makasama ang ating dalawang veteran na members of Congress kasi sila ay Speaker and Chairman ng Appropriations. Kumbaga, lahat ng technical aspect ng patungkol sa budget, kaya talaga nilang ma-detect yung mga nangyayaring irregularities ngayon. Kasi madaming nakikinig sa ating mga Pilipino, milyon-milyon, talagang ang kasama po natin ngayon, talagang kaya nilang ma-detect kung ano yung mga nangyayaring irregularities ngayon. Number 2, dun po sa side po ng Duterte Youth Party List, ang na-observe po namin, yung nag-communicate sa amin yung Appropriations Committee ng House. Ngayong January, sinabi sa amin na, Kong, sorry po, zero budget allocation po kayo ngayon 2025. So kami, siyempre, kami naman sa Duterte Youth Party List, busy lang kami pakikipag-debate, pakikipag-away dito sa mga makakaliwa sa Kongreso. Talagang tinututukan namin yan kasi ayaw namin yung ating mga kabataan ay ma-recruit ng mga makakaliwang grupo at maging NPA. Tutok rin ang Duterte Youth Party List sa pagtulong sa ating mga pulis at sundalo, tropa ng gobyerno. Yun ang pinagkakabisihan namin. Tapos, siyempre, para sabihan kami na kami ay zero budget allocation ngayon 2025, talagang kaya namin na-realize kung ano ba yung nangyayari doon sa BICAM na yon. Kasi ang ating mga kasama ngayon, alam na alam nila yan eh. Pero kami, nalaman lang namin kung ano yung BICAM talaga kasi nabiktima kami doon sa BICAM. Sinabihan kami na there was a BICAM amendment na zero budget allocation po kami ngayon 2025. So, sana po, yun ang nare-realize nung kumbaga in layman's term, natanggalan po kami ng allocation. And sa amin, sa Duterte Youth Party List, okay lang yon. Kasi ang pinaglalaban naman namin, kung anong pinaglalaban ng Pangulong Duterte sa kriminalidad, sa mga drogista, at sa NPA na terorista. Kaya suportahan po natin ang ating mga sinasabi ng ating mga House leaders dito dahil kung meron pong makakapansin ng mga irregularities ngayon, silang dalawa po yun. Naging House Speaker po natin, Congressman Bebot Alvarez and
House Appropriations Chairman Kong Sid Ungab po. Thank you very much, sir. Balikan ko lang yung, I think it's very disheartening to know, no, na I think you're one of the few party list there na talagang lumalaban sa yung illegal recruitment ng mga kabataan na sumali sa mga makakaliwang grupo, and now isa kayo sa maging biktima or ano ba, na zero ang budget. Sir, tanong ko lang, how will this affect now your programs and initiatives? Having no budget at all, how can the office function? Wala naman po. Tayo naman talaga sanay na talaga nakatutok sa pakikipag-away dito sa mga makakaliwang grupo. Alam nyo, noong panahon ni Pangulong Duterte, pag upo niya, ang NPA ay 89 guerrilla fronts. May batalyon pa, may mga balangay at pulutong. Sa Kongreso, 8 silang kongresista na makakaliwa. Nung midterm ni Pangulong Duterte, yung 8 naging 6 na lang. Nung paalis na si Pangulong Duterte, 2022, yung 8 na naging 6 ay naging 3 na lang. Tapos yung guerrilla fronts ng NPA, mula 89, naging 13 na lang. Naubos yung batalyon at mga balangay ng NPA. Napakalaking tulong nito para sa ating mga pulis at sundalo. Talagang nawala yung mga teroristang NPA, nadurog sila. Kaya nga po, ang kinakakaba ko, actually hindi yung pagkawala ng budget sa Duterte Youth Party List Kasi nakikita kong very active ngayon yung mga makakaliwang kongresista. Baka sa kanila pala napunta yung ibang malalaking budget. Nag-file pa sila ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. First time ko makita na nag-reunion yung mga 12 dating makakaliwang kongresista and incumbent. So baka sila yung nabigyan ng malaking budget. And alam nyo, hindi lang makapagsalita ang ating mga pulis at sundalo, merong epekto sa kanila yan. Pag malakas yung mga makakaliwang kongresista, malakas rin yung recruitment to replenish the ranks of the NPA. Sino bang pinapatay ng NPA? Ating mga pulis at sundalo. Kaya yun lang po ang aming concern mula sa Duterte Youth Party List na parang naubos ni Pangulong Duterte ang ating mga NPA terrorists. Talagang from 89 units, naging 13 na lang, ngayon pipito na lang. Baka ngayon pa lumakas uli. Kaysa maubos sila ngayon 2025, baka napupunduhan sila. So dapat po yan ang pagtulungan natin ngayong eleksyon na ito, talagang maging mapagmatsyag po tayo sa ating mga iboboto ngayong midterm na ito. Thank you, Sir Ronald. No, I think the points you've raised, few of the effects na nga itong mga nangyayari, especially sa budget dyan natin sa national budget natin. Balikan ko lang Kong Sid and Kong Bebot itong sa petition na final natin sa Supreme Court, Kong Sid. I think the question right now of the ordinary Filipinos, napasa na doon sa Supreme Court, ano ang ina-expect natin sa part ng, siguro sa Supreme Court na next step, or even sa mga concerned agencies na maaaring ma-involve, the DOJ, the all other agencies na magiging apektado sa petition na to? Well, sa akin, no, ako ay naniniwala pa rin na yung sistema dito sa ating bansa ay gumagana. Lalong-lalo na yung meron tayong judiciary, gumagana siya. At hindi sabihin natin na kagaya ng ibang mga ahensya na natatakot. Takot dahil alam naman kung balikan ka nung administrasyon, mahirap din. Kaya nga dito, gusto ko rin magpasalamat kay Congressman Sid Ungab dahil ilan lang sa mga kongresista ngayon na tumatayo talaga. Dahil standing up is the most inconvenient position para tumayo ka laban sa administrasyon. Pero hindi naman po pwedeng basta umupo na lang tayo kahit nakita na natin na talagang talamak yung katiwalian, garapalan talaga yung korupsyon. Lalong-lalo na sa House of Representatives. Matindi talaga. Thank you, Kong Bebot. Congressman Sid. Well, I am hoping that the Supreme Court will act on this as Congressman, former Speaker Bebot had said. We have very high trust in the judiciary. At saka wala na tayong pwedeng pupuntahan kasi napirmahan na yung budget That's the only last recourse we could do to seek adjudication from the Supreme Court para mapag-aralan nila yung mga facts and figures na i-present natin.
Congressman Sid, since we have a lawyer here also, Congressman Bebot, ito kasi ang tanong ngayon ng taong bayan, ano? Ito na nga na-file nga itong petition. Pagka ba eventually ma-declare na null and void, maapektuhan po ba ang pagtakbo ng gobyerno? Palagay ko hindi kasi magkakaroon ng reenacted budget. Sa reenacted budget, siyempre ang priority doon yung MOOE, no, paano mag-operate yung gobyerno. So, ang mangyayari lang, Congressman, ibabawiin yung budget or ano, Pwedeng hindi i-release ng DBM. Okay. Ngayon, makakapag-antay naman yung mga infrastructure projects. Bale, ang budget kung yung MOOE, MOOE yung services papatuloy. sa taong bayan. Patuloy yan. Ngayon, Congressman and Sir Ronald, I think this is something na, you know, every concerned Filipino is really look forward to kung anong maging development ng petition na to. And I think this will also serve as an inspiration to other Filipinos na gaya nga ng sabi ni Congressman Bebot, who will also stand up and speak up about these irregularities that we've seen. I think pasadahan lang natin some of the statements that were made by sa mga colleagues natin nyo dyan sa House of the Representatives, particularly on the budget and the BICAM. Inamin ni Representative Kimbo na may blankong items sa BICAM report, pero anya, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget bago palagdaan ng mga miyembro ng BICAM. We do acknowledge po that there are blanks na doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM and ni-ratify ng Senado. Yes, so notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments, ay authorize naman po ang technical staff ng both House and Senate to make all of these necessary corrections. Kong and Sir Ronald, no, the points dun sa statement ni Congressman Kimbo, kinonfirm niya naman na may blanco yung BICAM and sabi niya, the technical staff were authorized by both houses to make the necessary corrections. And tukoy na ang budget sa blank items before lagdaan ng BICAM at importante daw, kompleto at walang blanco ang enrolled bill. Your comment on that, Tom? Unang-una, magpapasalamat ako at gi-admit niya na totoong merong blank item sa BICAM committee report. Sinabi niya yon. While yung iba niyang kasama doon sa BICAM really denied, no? I can count on 4 na nagsabing walang 3 or 4 na walang blanco. But you hear it from her, sinabi niya may mga blanco. At sinabi niya na may predetermined amount. Okay, ang sagot ko yan, kung may determined amount, bakit hindi nyo sinulat sa blanco? Bakit blanco pa rin? At saka yung sinabi niya, technical staff are authorized to make the necessary corrections. Kung titingnan mo yung omnibus motion, and I think she signed that omnibus motion. Omnibus motion is very clear that the technical staff are allowed to make corrections in cases of grammatical, typographical, and printing errors. Yung pag-fill up nung blank item, that is not anymore grammatical or typographical. You are practically putting a substantial amount in what could have been 0 or blank. Kung blank yung BICAM report mo, tama yung sabi ni Speaker Bibot na pagdating mo sa enrolled bill, blank din yan. Kasi you have to faithfully comply or copy with what is written there sa ratified version ng House. So, maganda ngayon at sinabi nila at sinang-ayunan yung sinabi na may blanco nga sa BICAM. Pero mali yung sinabi na ministerial corrections, that can never be because the technical staff are only authorized to make typographical, grammatical, and printing errors. Correct. Thank you, Congressman Sid. Congressman Alvarez, your comments on that statement. Well, may nagsabi kanina na politika lang yan, di ba? Talaga namang part ng political process ito .
political exercise ito na merong budgeting, merong anomalya sa proseso. Natural, questionin natin yan. Ngayon, sinasabi nila na karapatan natin yan, tama yun. Kahit daw magpunta, kahit anong korte. Wala naman tayo ibang pupuntahan, Supreme Court, di ba? Yun lang ang pupuntahan natin. Hindi naman tayo pwedeng pumunta ng Victoria Court. Supreme Court ang pupuntahan natin, Korte Suprema. Hindi pwedeng kahit anong korte pwedeng puntahan. Hindi pwede. Mali yun. Congressman Alvarez, as a lawyer, yung sinabi na, pwede ba talaga, klaro naman nasa omnibus guideline, no? Pero yung sinabi niya na the technical staff were authorized naman daw to make the corrections. Tama naman yan. Tama yung sinasabi ni Congressman Ungab kanina na pwede naman talagang authorize yung technical working group para gumawa ng corrections. Pero hindi yung palitan mo yung amount o dagdagan mo yung amount. Hindi ganon. Grammatical errors, typographical errors, pwede yun. Yung mga minor things na hindi naman apektado yung mismong yung talagang laman ng budget. Correct. Especially the figures, the amounts. Correct. Thank you, Congressman Sid and Congressman Bebot. Sir Ronald, I'd just like to get your thoughts also after hearing their comments on that matter. As a Filipino and an advocate for transparency, what's your thoughts on that, sir? Yes, ako po, sinusundan ko lang ang sinasabi ng ating speaker at chairman ng APRO dati. Pero siyempre, tama yung sinasabi nila na how can technical staff edit, di ba? Zero yun blanco How can they put an amount there from millions to billions, di ba? Nakalagay, typographical, grammatical, and printing errors. Very minor yung abilities ng technical staff para mag-edit. Pero pag na-approved nung sa BICAM report, ang napirmahan nila, zero, blanco, dapat yun na nag-reflect doon sa kung saan ipinasa yon. Bakit pagpasa, meron ng amount, di ba? Ang sinasabi ng Malacanang, sinabi ng presidente, doon daw sa pinirmahan niya, walang blanco. Hindi naman yun ang niraise ng dating Pangulong Duterte. Ang niraise niya yung sa BICAM. Di ba? Blanco yun, pinirmahan ng mga BICAM members na blanco yun. How come nagkaroon ng amount doon? Sinasabi nila, the technical staff can edit. Can the technical staff determine on their own kung ilang bilyon o ilang daang bilyon o ang ilalagay na amount doon? Siyempre hindi. They are not even signatories doon sa report na yon. So yung sinasabi dyan, medyo may flaws talaga doon. At very valid yung concern ng ating dating speaker at dating chairman ng APRO. Thank you, sir. Congressman Alvarez and Congressman Ungab, do you think some people, with these pronouncements and statements na halo-halo na, do you think some people are trying to discredit the importance of the BICAM report? Kasi ang nagiging punto nila ngayon, may blanco nga doon, pero ang importante, kumpleto ang enrolled bill So doon sila focus At the end of the day, enrolled bill daw ang mahalaga. Do you think ganun ang nangyayari? To condition us na hindi naman mahalaga yung BICAM? Congressman Bebot. Well, yung BICAM kasi, kaya mahalaga yan. Dahil siyempre yung version ng House at saka ng Senado, normally magkaiba yan. Ngayon kaya nagkaroon ng BICAM para i-reconcile yung mga differences sa both houses. Ngayon, kung ano yung mapag-agrihan sa BICAM, yun dapat yung mag-reflect sa enrolled bill. Ngayon, kung blanco yung BICAM, blanco din yung inaprubahan ng plenary. Zero dapat yan. Kahit nga, lagyan mo ng 1 yan, violation pa rin yan. And Congressman Sid. Yung sa mga experiensyado na sa budgeting, merong 2 steps dyan na tinatawag nating faithful copy, parang Xerox copy. Yung from NEP to GAB 1, yung first reading na GAB 1, yung GAB mo. NEP to GAB, that's faithful copy, Xerox copy yan. Parang kung ano yung nasa NEP, kukopyahin mo. Yung BICAM report mo, faithful copy din yan, doon sa yung enrolled bill. Hindi ka pwedeng gumawa ng enrolled bill na wala doon sa BICAM report. Malaking kasalanan yan.
in the words of former Speaker Alvarez, criminal. Crime. Right. You think, Kong, at the end of the day, if truth prevails, may mga makukulong talaga dito, sir? Kung talagang susundin yung batas, mukhang meron. Kaya nga ako, gusto ko rin manawagan, marami namang magagaling na criminal lawyers dyan. Iba ka naman pwedeng tumulong dito sa atin. Right. Thank you, Kong. So, yun nga, no? I think many of our fellow Filipinos are mag-aantay sa talagang ano pa ang magiging development ito, Congressman Sid, Kong Bebot, and Sir Ronald. Ano? And for sure, Kong, this will not be the last time, again, as you've mentioned, because, right from the start, we have been very consistent. You have been very consistent in pointing out the irregularities or the questionable things in the BICAM. For the past weeks, we've heard many versions ng statements from the executive department and from the legislative. Deny, inadmit. But I think the point here is from your end, Congressman Sid, you've been very consistent. You found irregularities. That's why we're questioning it. And we've brought it up sa Supreme Court. So hihintayin natin yan. Congressman Sid, Congressman Bebot, are there any other things that you wish to discuss, particularly on the budget issue? Itong nangyari ngayon, yung blanco, tapos merong nag-fill up, pinadala sa Malacanang, pinapirmahan sa Pangulo. Malinaw ito na ginago talaga nila yung Pangulo rito. Ginago nila. Kung hindi pagago, ginago nila rito. Ngayon, ikaw ang Pangulo ng Pilipinas, papayag ka ba na ginago ka ng mga taong to? Dapat gumawa ka ng hakbang dahil nakakahiya ito. Congressman Alvarez, sorry, Congressman Alvarez, speaking up from that point, do you think the President was not aware of all of this? Do you think? Aywan ko Hindi ko alam. Kasi kung presidente ka, maraming paraan para ma-verify mo kung ginagago ka na ng mga tauhan mo o mayroong taon nang gagago sa'yo. Ngayon, kung hindi mo man inalam yan, malaking problema tayo. Thank you, Kong. Congressman Sid, anything else that you wish to point out? Yes, it's good that we went to the Supreme Court, and I'm sure a lot of people, a lot of groups are going also to the Supreme Court. Ang isang maganda lang, napag-usapan ito ng taong bayan. A few days ago, nag-ikot ako sa barangay. Sinalubong ako ng aking mga barangay opisyalis, kapitan at kagawad. Alam mo, sabi ng kapitan at kagawad, Sir, grabe pala doon sa inyo. Bilyones na kakaligtaan, nagiging blanco. Sabi ko, hindi ako kasama doon Hindi ako member ng BICAM at I never signed that report. I did not vote to ratify it kasi absent ako. Sabi ko, nakita niyo na, Sir, kami nga sa barangay budget lang yan, binabantayan namin. Meron kaming hearings, meron kaming report. Down to the last centavo. Accounted namin yan. So, ngayon, aware yung mga barangay officials. Tinitingnan nila kung ano yung procedure ng pag-process ng budget sa national. Kasi sa barangay nga, nagbabantay na sila. How much more dapat sa bilyones? Magbabantay sa itaas, lalo na ito sa national. That's really a very interesting point din also, Kong Sino. And tama ka dyan, Kong. I think one of the best things that has happened here after your revelation is that people are talking about it. More and more Filipinos are actually talking about it. And we hope to continue this discussion until, the truth comes out and may decision ng ating Korte Suprema hinggil dito. And, Kong, I think yun na yung the only items na we will cover on this issue sa budget. Before we end, Congressman Sid and Congressman Bebot and Sir Ronald, I think we'll get also your message perhaps to your fellow, kasi Congressman Sid, nagsimula sa'yo to, and then and Congressman
Attorney Vic Rodriguez. And then here comes former House Speaker Congressman Bebot Alvarez also speaking up now. Ano po ang mensahe nyo sa mga kapwa nyo legislators, public servants na nakikinig sa atin ngayon? Congressman Sid. Again, I want to go back to the importance of education. In the words of the former Prime Minister of Singapore, Lee Kuan Yew, he said that education and good governance are the key to development. Sometime, I think in 1992, I hope my memory is correct. Nasa Bangkok ako noon eh. Nagsabi si Lee Kuan Yew, sa ASEAN, 11 ASEAN countries, hinahabol na ang Pilipinas. When once upon a time, you are number 2 next to Japan. Sabi niya noon, 1992, you have to, hindi shape up yung word niya. Parang mention na Filipinos, you have to work hard. Or Vietnam will overtake you. Ngayon, na-overtake na tayo ng Vietnam. So, good governance is the key to development. Sana naman magising na tayong lahat. Huwag na nating hintayin, mahabol pa tayo ng Bangladesh at Cambodia. Because we don't want to wake up one day na tayo ay nasa last na ng ASEAN countries. Magtulungan tayo. Kaya ko nga nilabas ito kasi for the people to start talking about it. Hindi naman pwedeng hindi tayo magsalita. Nakita na natin yan. I was happy that pagdating ko dito, the former president was here, Attorney Vic Rodriguez was here, Attorney Delgra was here. So napag-usapan namin na dapat ilabas talaga yung nakita natin na blank sa BICAM report. Let's go back to education. It's everybody's dream to educate our children. Our children's children. Huwag nyo namang gawin yun na bawas-bawasan nyo pa yung education sector na budget. Na dapat yun ang pinaka-priority natin. Education is an equalizer. It bridges the gap between the rich and the poor. I hope maintindihan natin yun. If you want development, if we want the future generation to succeed, kalimutan nyo muna yung short-term ayuda, short-term na assistance na subikat yung kanya-kanyang pangalan. What we need is a long-term educational program. Banatan, bigyan ng maraming pondo yung education because an increase in the education budget will immediately impact on the output of the children. More graduates, more intelligence, at on the overall performance, we become globally competitive. Yun lang po. At I hope magigising tayong lahat. Thank you, Congressman Sid. Congressman Alvarez, your message, for sure there are members pa ng Senate and Congress na baka lang ng konting inspiration, sir, na also willing to speak up. Ako naman, ayoko nang manawagan doon sa mga kasamahan namin sa Kongreso. Dahil naiintindihan ko yung posisyon nila. Naintindihan ko yung kalagayan na siyempre mas komportable pag nakaupo ka lang at manahimik ka. Pero gusto ko manawagan sa ating Pangulo. Mr. President, gising na. Ginagago ka na ng mga kaalyado mo. Papayag ka ba naman na ginagawa kang tanga sa harapan ng taong bayan? Yun lang. Thank you, Congressman Bebot Alvarez. Sir Ronald, your message, especially to the youth sector, please, sir. Siguro, two last points. Bilang National Youth Commission Chairman ng Duterte Administration, talagang napaka-importante ng budget sa education sector. Dahil napakaraming mahihirap na Pilipino na umaangat lang yung buhay through scholarships and pag-aaral. And dito sa nangyari na yung naipasang budget, nung una, mas pataas yung DPWH budget kaysa doon sa education sector. Tapos sabi ng Malacanang, aayusin nila.
biglang ipinasok na nila yung iba't ibang budget do sa education sector, pati yung PMA na galing sa DND, nilagay muna doon, pati yung PNPA na galing sa DILG, nilagay muna doon, pati yung National Defense College na sa AFP, nilagay muna doon. Halatang binloat lang ng konti yung education sector para lang pumasa ito na masabi nila mas malaki yung education sector budget. So, napapansin natin ito bilang NYC Chairman ni Pangulong Duterte na dapat sana hindi ganito. Dapat sana talagang malaki ang tunay na budget sa education sector, basic and higher education. Yung mga elementary, high school, and college para maging pag-asa sila ng bayan. And last point po, bilang chairman naman ng Duterte Youth Party List, nung una hindi ko alam tong BICAM na tinatawag. Sa tingin ko, maraming Pilipino hindi rin alam yung BICAM. Pero nung nasabihan kami ngayong January na natanggal lang kami ng budget allocation through BICAM amendment, doon ko na-realize pwede pala mag-focus sa BICAM. Kaya lalo ako nakinig kina Speaker Bebot at kay House Appropriations Chairman natin dati, si Dungab, dahil mas gamay nila ito. At masabi ko sa inyo, dapat lalong makinig at maging mapagmatsyag ang taong bayan. Kasi ito ay budget ng Republika ng Pilipinas. Budget ng 120 million na Filipino. Pag tayo ay nahuhokus-pokus ng malakihan, apektado ang buhay nating lahat at ang kinabukasan ng ating bansa. Yun lamang po. Thank you very much, Sir Ronald Cardema. Mabuhay po kayo, sir, at ang buong Duterte Youth Party List. Pilipinas, thank you very much for joining us in another informative episode ng Basta Dabawenyan. Once again, gusto nating pasalamatan Congressman Isidro Ungab for joining us, sir. Thank you kaayo, daghang salamat. And former House Speaker Congressman Bebot Alvarez, sir, daghang kayong salamat. And of course, our Duterte Youth Chairperson, Sir Ronald Cardema, maraming salamat po, sir, for joining us. And again, Dabawenyos, daghan kayong salamat sa pag-uban ka namo karong gabi una at sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino, lalong-lalo na po sa ating mga OFWs, maraming salamat po sa pagtutok sa Basta Dabawenyo. Ang disiplinadong Dabawenyo mahadlokon sa Ginoo. Ang disiplinadong Dabawenyo mo respeto sa balaod ug sa isig ka tawo, matinud-anon, matinahuron ug maisog. Basta Dabawenyo.